Gandang umaga po sa atin, Taguig City. Good morning po. Maraming salamat po sa inyong panahon at binigyan niyo ng panahon ng Panginoon sa buhay ninyo. Alam niyo mga kapatid, napakabait ni Lord sa buhay natin. Binigyan tayo ng mensahero ng Panginoon upang magpaalala sa atin po. Alam niyo po sabi ng Revelation, those whom I love, I rebuke. Ibig sabihin po, kapag nire-rebuke tayo ng Panginoon, minamahal niya po tayo. Pinapaalahanan tayo ng Panginoon dahil minsan, dito sa lupa, wala na tayong ginawa kundi magtrabaho, wala na tayong panahon sa Panginoon. Alam niyo po, isa sa mga utos ng Diyos na bigyan natin ng pagkakataon ng Panginoon. Alam niyo po, binigyan tayo ng 6 na araw, 7 na araw. Lunes, kaya po natin yan gawin. Overtime, kaya natin maglaba, kaya natin mamalengke, kaya natin magwalis, kaya natin maglakad, kaya natin maglako. Ano ba nang ginagawa natin sa bahay? Kaya po natin yan. Sa madaling salita, ang nagbigay po ng kalakasan sa atin ng Panginoon, siya po ang dahilan bakit nagagawa po natin yan. At araw-araw po, bago ang strength na binigay po ni Lord sa atin. Minsan, hindi natin naalala ang Panginoon na siya ang dahilan bakit binigyan tayo ng magandang ani, mga business. Alam niyo po yung araw, siya ang naglikha niyan eh. Kung hindi yung araw, kapatid, walang mga gulay mangyayari, walang ulan, hindi lalagaw ang mga farmers, mga vegetables. Kaya napaka-importante na minsan, bigyan natin ng panahon ng Panginoon. Sa katunayan po, leftovers na lang talaga po ang binibigay natin sa Panginoon. Alam niyo po yung leftovers? Yung mga tira-tira na lang po. Sa madaling salita, ginigyan tayo ng 24 hours, 7 days a week. Pero sa linggo, minsan di natin nakalala ang Panginoon. Minsan, pag masagana ang buhay, nakakalimutan natin siya. Sa panahon ng kagipitan, sa panahon ng problema, saka natin maalala siya. Sa panahon na nandyan na tayo sa ospital, saka natin maalala siya. Pero masagana ang buhay, wala tayong panahon sa Kanya. Bakit po? Kasi nga, pag masagana lang ang pamumuhay natin, alam niyo mga kapatid, kayang-kaya ng Diyos na minsan paalalahanan tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng problema, sakit. Kaya minsan ginagawa ng Diyos yan sa atin para maalala natin siya. Kasi leftovers na lang talaga ang binibigay natin. Minsan sa linggo, nagsisimba tayo, natutulog pa. Diba? Ilang oras lang ibinigay natin kay Lord? 1 oras? Minsan, absent pa tayo, doon tayo nagsiswimming, doon tayo sa barkada, doon tayo sa iduban. Bakit po ginagawa natin yan? Because dahil nga wala pa tayong mga karamdaman at wala tayong relasyon sa Panginoon. Alam nyo, sikreto po ng pagpapala po kapatid ay unahin mo ang Diyos. Sabi ng Biblia, unahin mo ang Diyos at lahat ay susunod. Trabaho mo, anak mo, edukasyon mo, business. Minsan mga kapatid, unahin mo ang Diyos dahil susunod ng lahat. Alam nyo, sa mga oras na to, minsan, ang Panginoon, tinitignan tayo sa ating mga puso. Tinitignan tayo kung talaga bang mahal mo ang Diyos. Kasi kung mahal mo ang Diyos, nakikinig po kayo sa salita ng Panginoon. Ako dati din po, minsan, nagmamadali ako, namamalengke, may mga tao po na nagbabahagi ng salita ng Diyos. Alis ako, minsan, walang mga panahon sila. Pero mabait talaga si Lord, mga panahon na nakikinig din sa akin katulad ninyo mga bata, di ba? Mahal kayo ng Panginoon. At alam ni Lord Jesus Christ sa mga puso natin ngayon. Ano yung mga bata? Mahal kayo ng Panginoon. At pagpalain po kayo ng Panginoon. Alam niyo, kung sino ba nagtatanggap ng isang propeta, ay magkakaroon ng reward sa langit. Kapatid, kayo po ay pinagpala kung kayo po ay tumanggap ng salita ng Diyos. Sa mga sandaling ito po, inanyahan ko po kayo ng isang prayers po. Alam ko po, mahal kayo ng Diyos at pinarating po kami dito sa inyong lugar dahil minamahal niya. Sabi nga ng Biblia, for God so loved the world, that He gave His only begotten Son. Lahat po ay minahal ng Diyos. Kayo, ako, lahat po tayo dito sa Taguig City. At salamat tayo ay Lord dahil binigyan tayo ng isang tao na nagpahayag dito sa inyo. Alam niyo, yan ay pagmamahal sa inyo. Alam niyo mga kapatid, minsan, ang
ang mga tao na hindi tatanggap ng salita ng Diyos, alam niyo po, ay ito ay magiging hatol sa atin po. Hatol sa pagdating na panahon na tayo ay hatulan ng Diyos. Kasi darating ang panahon na tayong lahat ay mamamatay. Kausapin tayo ng Panginoon, anak, sa panahon na yon, grabe, wala ka nang ginawa kundi magtrabaho, magnegosyo, pera na lang ang minatupag mo. Wala na talagang panahon kayo sa akin. Kaya pinadala ko yung tao na yon na magbahagi sa iyo, pero wala ka talagang ginawa. Namatay ka na at ngayon magsisisi ka na at sabihin mo, Panginoon, patawarin niyo po ako. Sasabihin ng Diyos, ilang pagkakataon ang ibinigay ko sa iyo. Bata ka pa hanggang matanda, wala kang panahon sa akin. Pero ito na ang panahon, kapatid. Alam niyo po, sa panahon ni Jesus Christ, si Lord Jesus Christ po, napako sa krus po. At nung napako siya sa krus, may kasama po siyang kriminal. At doon yung kriminal, kapatid, dahil sa kanyang kasalanan, napako siya. Si Jesus Christ, walang kasalanan, kinutya ng kriminal yung isa. Sabi niya, kung totoo kang Diyos, iligtas niyo kami. At sabi ng kriminal, Panginoon, kung maghari ka na, daw ay tanggapin niyo ako. Alam niyo po, kahit anong mga kasalanan na ginawa mo, yung kriminal na yun, ang sinabi ng Diyos sa kanya, simula ngayon, doon ka na manirahan sa paraiso. Mga kapatid, ang sinasabi po ng Diyos sa inyo, kahit anong nagawa ninyong kasalanan, kayang-kayang patawarin kayo kung kayo ay tumanggap sa salita ng Diyos kayo. Madali lang po, isang saglit lang po yan, mag-pray tayo. Alam ko, di ba lahat nakikinig ngayon sa salita ni Lord, basta't may isa lang, sapat na po yan. Kasi kung hindi kayo makikinig po, kapatid, o walang tatanggap po dito sa salita ni Lord, magiging hatol ito sa inyo pagdating ng takdang panahon. Alam niyo po, napakatindi ang hatol ng Diyos pagdating ng panahon. Magkakaroon po ng mas, sabi nga ng Diyos, sa mga araw na yun, mas higit pa ang hatol ko sa Sodom and Gomorrah. Kapatid, dito po sa Metro Manila, gusto ng Diyos na maligtas po tayo. Ayaw niya po tayong hatulan. Kaya nais ni Lord na tanggapin niyo siya. Nagmamakawa siya sa inyong puso. Sabihin niyo lang sa puso ninyo, ganito po na prayers. Kahit naglalakad ka, kaunti lang, hinto mo muna. O kaya naninda ka, sabihin mo lang sa puso mo, ganito po. Sundan niyo lang po, Jesus Christ, Yeshua HaMashiach, tinatanggap kita bilang aking Diyos at tagapagligtas. David ko po na ako'y isang makasalanan. Wala nang panahon sa iyo, Lord, kundi magnegosyo. Pera na lang ang natupag ko, Lord. Patawarin niyo po ako, Panginoon. Iligtas niyo po ako. Tinatanggap kita bilang aking Diyos at tagapagligtas. Panginoon, patawarin niyo po ako at ginawa kong Diyos-Diyosa ng pera, Lord. Mga ribulto, mga simento, Lord, yukuran ko. Ikaw lamang ang tanging Diyos na tagapagligtas. Jesus Christ, namatay sa krus, dilipig at sa pangatlong araw na buhay muli. Yung Ginoon, maraming salamat po sa mensahe niyo po at dinatanggap kita sa pangalan ni Yeshua HaMashiach, Yahweh Jesus Christ. Amen. Taguig City, magandang maga po sa ating lahat. Hanggang sa muli po nating pagkikita. Kung tinanggap niyo po ang salita ni Lord, pinagpala ka sa lahat ng pinagpala ng mga tao dito sa lupa. God bless po at magandang umaga po sa ating lahat. To God be the glory. Amen.